sir ang amo namin in-check, sir. Sinabay niya po ako na go home, tapos sinabay niya po si Ma'am Nit na bukas bigyan mo na ako ng isang rider sa nakapalit ko po. So yung huling pag-uusap po namin, sabi niya po is maghanap na lang po kayo ng kapalit ko. So tinanong ko siya kung magpapasa siya ng resignation o termination. Kasi kung hindi na po siya papasok, pwede po siyang maawol. Tapos that time, abandonment of work na po iyon. Ikaw ba'y nag-apply as delivery rider at the same time, ahente ng ice cream? Unang in-applyan ko, sir, talagang delivery rider po. Kung gusto niya pong bumalik, sir, sa totoo lang, sir, kung ako po, nakadepende po ako sa mga employee. Kung masipag po, o kung gustong-gustong magtrabaho. Sa sistema po ni Marlon, sir, 1 month pa lang po ako mahigit. Pero nakita ko na po yung mga record niya sa group chat, which is yung mga report niya. Wala pong mga picture na nagpapakita na pumupunta siya sa kliyente. Isang taon na po akong nagkatrabaho bilang isang delivery rider sa kumpanyang Joy Ice Everyday. Noong una po, ayos lang po aking pagkatrabaho sa kumpanya po bilang isang delivery rider. Nitong taon lang po, bumaba po yung aming sales ng kumpanya. Kaya po, ang ginawa po ng aming amo, kinutahan na po kami ng 40 clients per day po na iikutan po namin sa maghapon para mapo-order po ng ice cream po. Hindi ko po na-meet yung quotang 40 clients po na ibinigay niya sa amin. Kaya po, binabaan niya po ako ng memo. Kinausap niya po ako na bakit daw po ganun lang po yung naikutan ko sa maghapon. Kaya, ang sabi po niya sa akin, go home na po. Tapos yun po, tanggal na po ako sa trabaho. Dahil humina sila, anong gusto? Palakasin mong benta, kumuha ka ng order. Kahit walang gusto mag-order. Pinakukuha ng order kahit walang gusto mag-order. Kapag walang order, sibak agad sila. Magandang umaga sa iyo, Marlon. Po, sir. Okay, Marlon, ikaw ba'y nag-apply as delivery rider at the same time, ahente ng ice cream? Unang in-applyan ko, sir, talagang delivery rider po. Ngayon, sir, inilagay po nila ako sa CI, sir, for... Anong CI? Kumbaga, sir, para magpupunta ka, sir, sa mga client, sir, para mag-release ka po ng free, sir, po. Sa 2 linggo po nun, sir, isang beses lang po ako naka-release. Ngayon, sir, nilipat po nila ako sa delivery, sir, hanggang ngayon po. So, ibig mong sabihin, ang trabaho mo talaga, delivery rider? Opo, sir. O ano tong nangyayari na kinakailan kinukutahan ka ng 40 kliyente kada araw? Paano mo makikita itong mga kliyente? Binibigyan ka ba ng listahan? Or kumakatok ka pinto-pinto, sari-sari store, pinupuntahan mo? Meron kami, sir, may parang malistahan po kami ng mga client, sir, mga pinupuntahan po namin araw-araw. Pinupuntahan nyo araw-araw? Para, sir, sa mga, ano po, sir, kung mag-order po yung mga client namin, sir, hindi pa nag-order, sir, tinatanong niya po kung bakit po hindi nag-order. Okay. Ano ba talagang trabaho mo, sinabi ng bisor? Ano ako, sir, delivery, tapos, pag wala ko, sir, mga i-deliver, sir, pupunta ko po yung client, sir, para mapo-order po. Tapos, pag nakapag-order po ako, sir, babalik po ako ng office. Okay. Sino ang nagsasabi sa'yo, pumunta ka roon, i-deliver mo, or sige, katukin mo isa-isa mga kliyente na itong listahan? Galing naman po, sir, sa boss namin in Chinese po. Ayun Chinese? po yung ako po. Bawat client, sir, pupuntahan namin, sir, para mag-ano kami, sir, take order po. Halimbawa, sir, wala pong order yung client, sarado po yung tindahan. Gusto po namang mangyari ng in-check namin, sir, na amo. Tanungin namin yung parang kapitbahay, sir, kung saan nagpunta po yung may-ari po ng store. Ibig sabihin, pinupuntahan yung mga kliyente nyo mismo? Opo, kliyente po. Yung una, sir, ma-order po, pero babalikan po namin ulit para mag-order ulit? Mag-order po ulit. Halimbawa, kung ayaw nila mag-order, sabihin, teka muna, hindi namin gusto mag-order sa inyo kasi matabang ice cream nyo. May nakakarinig ka ba ng ganyan? O medyo kulang sa lasa? Karamihan po ng client namin, sir, ang mga reklamo po nila, talagang matumal po yung benta nila, sir. Matumal? Opo. Bakit daw matumal? Baka walang pera yung mga bumibili. Parang ganoon na po, sir. Parang pa isa-isa, dalawa po yung benta nila sa maghapon. Okay. Ito naman, bilang fair and square tayo, bibigyan natin ng pagkakataon naman yung kumpanya para malaman natin si Anjanette Ternida. Magandang umaga sa iyo, Anjanette, ma'am. Hi, good morning po, Mr. Ben. Okay, ma'am, magandang umaga. Salamat, tinanggap niyo po yung tawag namin. Naka-live po tayo sa IBC TV 13. Ma'am, ano ba talagang trabaho ni itong si Marlon Anjanette? Sir, ang trabaho po ng mga delivery agent po is mag-deliver ng ice cream. Ang marketing po is, sinasabi niya po yung CI agent, marketing agent, is mag-alok ng or mag-franchise ng ice cream. Opo. Bali po, distributor po kami ng ice cream. Okay. Ang trabaho po ni Marlon po is delivery agent.
Bali, yung choice po ng mga delivery agent para po tumaas yung sales nila, tumaas yung commission nila, Okay. opo, choice din po nila maging marketing agent. Okay. Opo. So, hindi nyo pinipilit to? Ay, hindi po. Kung gusto nila? Opo, kung gusto po nilang tumaas yung commission nila, Okay. So, maliban sa pagiging delivery agent, pwede sila maging marketing agent at the same time, tama? yes po, opo. Alright. So, anong sinasabi niya na nahihirapan daw siya mag-quota? Kung hindi siya makamit ng quota, ano? So, anong mangyayari? Matatanggal siya? Sir, ang pagtatanggal po ng tao is may process. Kaya po Okay. ako nagtataka na sinasabi niya po na tinanggal siya. Pero yung huling pag-uusap po namin, sabi niya po is maghanap na lang po kayo ng kapalit ko. So tinanong ko siya kung magpapasok siya ng resignation o termination. Kasi kung hindi na po siya papasok, pwede po siyang maawol. Tapos that time, abandonment of work na po iyon. Wala pa po ako nahanap na kapalit niya. Ang kliyente po ni Marlon is 190 plus. Madami, Opo. ah? Opo, madami po. Madaming Pero commission yun kung sakaling nakabenta siya, tama? Yes po, kung iikutan po ng araw-araw, makakabenta po yan. So parang lumalabas si Marlon mismo, base doon sa sinasabi mo, na parang umayaw na, parang verbally lang, pero hindi siya nagpasa ng resignation, to which sinasabi mo, may proseso kasi, hindi ka basta tinanggal, kasi kung kusa kang nag-resign, eh kusa kang umayaw at wala ka namang, hindi ka naman pwedeng pilitin magtrabaho, tama? Yes po. Ang dapat lang, sasabihin mo na ayaw mo na magtrabaho, o di Mar, ano bang naging problema mo rito? Baka, yan ang sinasabi ko, baka hindi lang kayo nagkakaintindihan. Talagang tinanggal po kasi ng amo namin in-check, sir. Tinanggal. Sinabi niya po ako na go home, tapos sinabi niya po si Ma'am Nit na bukas bigyan mo na ako ng isang rider sa nakapalit ko po. Okay. Jeanette, ito yung iba ata sinasabi nitong si Marlon. Gusto kong makita, ikaw ba interesado ka pa magtrabaho? Opo, sir. Gusto mo pang bumalik? Ay, kung babalik po, hindi na po. Okay. Kung ayaw mo bumalik, kusa ka nang ikaw umalis at ayaw mo na magtrabaho. Kasi ganun po yung Diyan sa lugar na yan. ganun po kasi ginagawa dyan sa mga tao. So, sir. ibig sabihin, kusa ka nang magbibitiw. Kasi sa nangyayari. Kasi sabi ko, kung gusto mo pang bumalik, pwede ka naman bumalik. Tama ba, Anjanette? Kung gusto niya pong bumalik, sir, sa totoo lang, sir, kung ako po, nakadepende po ako sa mga employee. Kung masipag po, or kung gustong-gustong magtrabaho. Sa sistema po ni Marlon, sir, 1 month pa lang po ako mahigit, pero nakita ko na po yung mga record niya sa group chat, which is yung mga report niya. Wala pong mga picture na nagpapakita na pumupunta siya sa kliyente. Pero hindi naman po araw-araw yun, sir, ha? Some other day na wala pong mga pictures. Okay. Proof yun, ha? Parang, Proof yun, parang ha? ano po parang ang hirap isabihin na hindi po siya nagtrabaho. Pero yung pagsasend lang po ng pictures, that time, sana po nagagawa ng isang delivery agent or isang worker. Okay. Alam mo, Anjanette, naintindihan ko sinasabi ninyo. Naintindihan ko rin kasi ang pagbebenta, no? Marketing. Opo. Parang ginusto niya mag-market, ay, 190 clients. Yan ba yung mga, nakabenta rin ba si Marlon? Ano rin ba? Doon sa 190, nakakabenta ba siya? Opo, honestly, nakakabenta naman po. Hindi naman pala, Mar, nakakabenta ka pa ng pambihira ka naman. Paano kung sasabihin niya, gusto niya pang bumalik at ayusin niya ang trabaho niya, tatanggapin niyo kaya? Sir, actually po, nakadepende na po sa boss namin. Nakadepende sa boss niyo. Ano bang meron sa boss niyo tsaka dito? Nag-away ba sila? Sir, sa tingin ko naman po, wala pong galit yung boss ko sa kanya. Anong dahilan? Ang gusto lang po ng boss ko is magtrabaho ng maayos. Pwede ba siyang bumalik para magtrabaho ng maayos? Gagawin. Nakadepende po talaga kay sir. So, Sir, ikaw, gusto mo pa? Kung sa akin, sir. Parang ayaw mo na. Opo, sir. Parang ayaw mo na rin. Okay, sige. Para dyan, kausapin natin si Attorney Batas Mauricio sa linya ng telepono. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Pananaw po natin dyan, dito po sa Batas, Ginoong Ben Tulfo, pagka po ang isang manggagawa kusang loob na nagbitiw, wala po siyang aasahan dahil ang pagpapasya upang umalis sa kanyang trabaho ay nagmula sa kanya. Kakaiba po pagka ang manggagawa ay hindi na pumapasok dahil ayon sa kanya, siya ay hindi na pinapapasok. Sa ganyang klase po, na meron pong banggaan, isa lang po ang ahensya ng gobyerno kung paano bibigyan ng kalutasan ito, ang National Labor Relations Commission. Sa ilalim po ng ating Labor Code of the Philippines, tinanggal ba ang manggagawa o kusang loob na nagbitiw? Medyo magkabangga
bumangga po yung mga impormasyon. Sagutin mo ngayon yan. Ikaw, Marlon. Ano? Tinanggal po talaga ako, sir. Paano ka sinabihan tinanggal? Sinabi sa umaga pa lang, sir, sinasabi niya sa akin bakit ganun daw po yung naikutan ko, ganun daw po yung order ko. I-summer daw, sir, ma-edit na daw, bakit ganun lang po yung benta ko. Okay. Ayun po, sir, ayun po yung lagi ko sinasabi sa kanila, sir. Matumal po, tsaka yung reklamo po ng client po namin, kuryente po, mataas po yung bill nila sa kuryente po. Bakit daw? Kasi sir, yung freezer po namin, sir, hindi po talaga inverter po. Sinasabi lang po ng mga CI po namin na inverter para makarelease po sila, sir. Doon sa freezer ninyo, nagiging malambot yung ninyo, ice cream? Siniinaan po nila yung sa likod po, Kaya- para humina po yung bill po nila. Yun ang sa gusto mong kuryente. sabihin. Kaya mahina ang matumal kasi yung freezer nila na paglalagyan na medyo Malakas po sir sa kuryente. malakas sa kuryente. Nakaabot pa sa mo, sa boss mo? Opo sir, sinasabi ko po sa Sa HR bisor po mo? namin. Opo sir. So dito sa parting to, attorney, Batas, medyo ako'y nahihilo dito. kasi kanina sabi niya gusto niya nang magbitiw. Ngayon, sabi niya may dahilan ng gusto niya magbitiw kasi malakas daw sa kuryente yung freezer nila. Yun daw reklamo ng mga kliyente, nakakaabot naman daw sa boss nila. Base doon sa sinasabi ng HR. HR, nandiyan ka ba Anjanette? Opo, nandito po. Pakipaliwanag ulit. Ang ano po ng company is may quota basis po tayo. Mhm. Lahat po ng agent dito, sir, delivery agent, need po ng in one day makapunta po sa kliyente. Mhm. 40 clients. Mhm. Opo. Bali, sa 40 clients po na yan, meron po dyan na umu-order, meron din po hindi umu-order. Okay. At least, sir, yung 40 clients na yan, napuntahan nyo po. Mhm. Napuntahan ng delivery agent. Okay. Para po, report din po kung nandun pa rin po ba yung freezer or nawala na po yung freezer. Mhm. Mhm. Opo, kasi po, yung agent po yung parang nagmamanage na rin ng mga kliyente. Okay. Opo. Parang account executive siya. Parang ganun yung mga, kasi may mga freezer kayo roon, tama? Yes po. Para Opo. tinitingnan kung ang freezer gumagana pa ba or baka iba na nakalagay, hindi na ice cream ninyo, tama? Yes po, totoo po. Ayun. So, sa parting yun, nakukulangan kayo doon sa pag-ikot niya na 40 para makakuha ng impormasyon sa freezer at saka sa feedback doon sa produkto, parang gano'n na hindi kayo satisfied doon sa mga report na binibigay nitong si Marlon? Yung bang gusto mo sabihin? Sir, yung quota basis po namin is 40 clients. Mhm. Pero yung sinasend niya lang pong pictures is 20, 14, mga ganun po. Then 25. Okay. Opo. So, Then, yun ang opo. basis. Okay, sige, continue. Opo. Bali, in 1 month and 1 month pa lang po ako dito, mahigit. Mhm. Pero yung performance po niya, iba dun po sa performance ng ibang mga delivery agent. Mhm, mhm, Opo. Okay. So, kami po is nagtatanong lang naman po kami ni Sir. That time, napuntahan niya yung 40 clients. Kasi, Sir, hindi po natin alam araw-araw baka yung kliyente umalis na sa inuupahan nila. Mhm. Yung freezer po is magkano din po yun. May capitalization kayo doon sa freezer na binibigay niyo Yes doon sa po, opo. Okay. Kasi kung hindi, paano sila bibili ng ice cream nila? Ano ba to? Bumibili o consignment muna tapos depende sa order? Ano ba to? Bibilhin nila mismo? Sir, po kami? Distributor po kami ng ice cream. Okay. Cash on delivery po kami. Okay. At the same time, binabantayan yung freezer ninyo. Yes po, opo. Yung freezer po namin is pahiram po Okay. sa mga kliyente. Pahiram lang yon. Kasi kung Opo, hindi, opo. hindi sila makakabenta. So, okay. Nakakatanggap ba kayo ng report ni Marlon na medyo may problema daw yung freezer ninyo? Yes po, opo. Yung freezer na po yan, sir, hindi naman po kami yung gumawa eh. Okay. Bali, ibang company po yung freezer. Alright. Kaya naging dahilan yun kung bakit naging matumal ang bentahan niya kasi parang malambot yung ice cream niyo o malambot yung hindi masyado maganda yung kung yun ang sinasabi ni Marlon kanina. Tama, Marlon? Yun ang gusto niyo sabihin. Kaya matumal, kaya siguro, pero tanong ko, pare-pareho ba ang mga freezer nila? Bakit sa iba nakakabenta kay Marlon medyo, o baka lang ayaw ng mga kliyente, hindi naman kaya? Sir, yung freezer po namin is lahat po pare-pareho. Ayun. So, Lahat po ng, opo. So parang hindi kayo masyado naniniwala sa sinasabi niya na narareklamo ang freezer kasi sa iba, hindi naman narareklamo. Bali sir, meron kami mga kliyente na nagko-complain Okay. regarding sa freezer na medyo mataas na daw po sa kuryente. Okay. Pero ang ginagawa po namin, pinapalitan po namin yung freezer. Okay. Opo, kasi po minsan may mga freezer po kami na usually talaga sir, hindi po mataas yung pagkonsumo ng kuryente. Alright. Nakadepende po talaga siya sa freezer. Okay. So,
Sa report ni Marlon, may nakita ba kayo mga freezer na pinalitan ninyo? Kasi mahina raw. Yung ba recommendation mo, Marlon? Opo, sir. Ano Nireport ko naman sa kanila yun, sir, eh. Pinalitan ba yung freezer mo? Isa lang, sir. Isang client lang po. Happy naman yung kliyente. Hindi ko lang po alam ngayon, sir, kasi bago lang po yung ano, sir, eh. Wala na po ako sa Joy Ice po. In this case, Anjanette, sabihin mo sa amin, tinanggal nyo ba siya or kusa siyang umalis? Ano ba ang dahilan pagkatanggal? Sir, that time po, ako po yung translator ng boss ko eh. Medyo maano po sa English si sir. Okay. Ang gusto lang po ng boss ko is pumunta siya sa courty client that time. Mhm. Pero si Marlon po, sabi niya, maghanap na lang po kayo ng kapatid ko. Sinong Opo. sinabihan niya? Ako po mismo, sir. Ay, nako. Kasi kung tinerminate ko siya or inano ko po siya, ako po mismo magre-resign dito sa kumpanya na to eh. Kasi mali po yung gagawin ko sa kanya eh. Kung inutos po yun ng boss ko. Mhm. O sinabi ba ng boss mo na go home? Sir, wala po. Nandoon Kasi ako ka? po yung translator eh. Okay. Ayaw mo na rin magtrabaho? Sir, gusto ko pa, sir. O, paano Kasi to? kailangan ko ng trabaho talaga, sir, eh. Kasi Gusto mo magtrabaho sa iba? Gusto mo magtrabaho balik dito? gusto ko, sir, talaga sa kanila, sir. Anjanette, kung gusto niyo pa magtrabaho, bibigyan niyo ba ng pagkakataon kung sakaling mangangako siya? Just give him a chance. Kadepende po talaga sa boss So, ko. bakit hindi mo i-translate sa boss mo na Kakausapin ko po muna si kausapin mo muna, Anjanette, kasi para sa akin, kung gusto naman ng trabaho, para sa akin, kausapin mo si Anjanette na, ikaw, Marlon. Hindi ako makikiusap. Marlon, kausapin mo si Anjanette. Kung interesado ka, si Anjanette ang HR translator siya eh. Hindi naman marunong mag-Tagalog eh. Ini-English niya. Sige, kausapin mo si Anjanette. Sabi mo kay Anjanette kung gusto. Huwag mong sasabihin sa akin dinadaan mo. Diretso kay Anjanette. Usap kayo. Kung ayaw mo, huwag. Hindi kita pipilitin. Bigyan natin ng pagkakataon si Miss Anjanette na kausap. At pagkatapos, doon na po tayo kay Kilos upang bigyan ng kalutasan. Sige, ganito na lang, Anjanette. Papupuntahin ko sa iyo si Marlon. Mag-uusap kayo. Try to find out kung po pwede pa. Baka pwede muna kayo mag-usap. Baka sakaling, wag na natin pag-usapan sa ere. Baka makakuha sa magandang pakiusap. Dadaan kita muna kay Anjanette. Usap muna kayo, ha? Wag na natin pag-usapan sa ere kasi pangit eh, ha? Opo, sir. Tapos, ano man mangyari, whether bumalik ka o hindi, balik ka sa akin. Whether, ano man kahinat na ng inyong pag-uusap, tsaka babalik sa akin. Okay? Okay po, sir. At tatawag din ako sa kanila. Malinaw ba sa yun? Opo, sir. Okay. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Pinag-aayos po natin. Mahirap magtrabaho ngayon, maghanap ng trabaho. Tulong at serbisyo may tatak bitag ako sa Ben Tulfo. Ito ay hashtag ipabitag mo.